Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Buboy, ipinanganak at lumaki sa probinsya ng Mindanao. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dalagita na dumating sa lugar namin. Nakalaunan ay bigla na lang ding nawala nang walang nakakaalam kung saan nagpunta. Pangalawa ko sa 3 magkakapatid at ang pamilya namin ay nakatira malapit sa tabing dagat. Isang araw, may dumaong na isang maliit na bangka. May sakay iyon ng mga pasahero. Isang lalaking mga nasa 40 ang edad, isang ginang na mas bata kaunti sa lalaki, at isang dalagita na nasa edad 12 siguro. Noong mga panahong iyon ay nasa 12 taong gulang pa lang din ako at nasa elementarya. Pagkadaong nila ay lumapit sila sa aking ina na kasalukuyang nagliligpit ng mga sinampay sa aming sampayan na nakatapat sa may dagat. Narinig kong nagtanong ang Ginoo kung saan ang bahay ni Aling Resi. Hindi ko lang agad nakilala kasi pangalang Resurrection ang itinanong. Mabuti at alam pala ni nanay na Resurrection ang totoong pangalan ni Aling Resi. Isang matandang dalaga na nakatira sa bandang dulo ng barangay namin. Medyo may kaya iyon sa buhay, pero wala akong alam sa background ng matandang iyon. Basta ang alam ko lang na naninirahan iyon doon mag-isa sa kanyang malaking bahay at napakabirang makita na naglalakad sa labas. At kung makita man siya, ay sa mga panahong tagbagyo o di kaya sa gabi. Kaya tuloy, ginagawang panakot sa mga bata na aswang daw ang matandang iyon. Pero hindi rin naman mapatunayan dahil wala naman kaming naririnig na biktima ng aswang sa lugar namin. Sabi ni nanay ko sa akin na samahan ko raw ang mag-anak na iyon sa bahay ni Aling Resi. Kahit medyo nahihiya ay lumapit naman ako at inaya na sila na sumunod sa akin. Nagmabuting loob pa ako na tumulong magbitbit ng isa sa mga bayong nila. Magiliw naman na nakipag-usap sa akin ang lalaking nagpakilalang si Mang Ronel. Tapos ang asawa niya naman daw ay si Aling Wina. Tapos ang dalagita naman ay si Sofia. Halos hindi ako makatingin ng diretso kay Sofia dahil para siyang may lahing banyaga. Maputi siya, maganda, alon-alon din ang kanyang buhok na masasabing pangdalaga na talaga ang pangangatawan. Medyo magara rin ang kanyang pananamit. Ako noon, punit-punit lang na damit ang suot. Mahirap lang din kasi ang pamilya namin. Nakakapagsuot lang ng matinong damit kapag nabibilhan tuwing Pasko o di kaya kapistahan. Pero sa mga pangkaraniwang pagkakataon ay palaging mga bigay lang na damit ang gamit namin sa araw-araw. Noong makarating kami sa compound nila Aling Resi, ay ako na ang kumatok sa gate. "Tao po, Aling Resi, may naghahanap po sa inyo." Nakita kong dumungaw iyon sa may 2 palapag ng bahay. "Oy, Ronel, kayo pala! Sige, bababa na ako, saglit lang." Wika pa noon at dali-daling bumaba. "Iho, salamat sa paghatid mo sa amin dito. Kami na bahala magpasok ng mga gamit namin. Sige na, umuwi ka na sa inyo, baka hanapin ka pa ng iyong ina." Wika pa ni Mang Ronel. Bago ako makaalis ay bumukas na ang gate at mabilis pinapasok ang buong pamilya. Aalis na sana ako nang bigla akong mapatapak sa basang putik. Dumulas ang suot kong tsinelas at napigtas. Luma na kasi ang tsinelas kong iyon, kaya natatanggal na ang suporta sa itaas. Pero pwede namang ishoot uli sa butas tapos okay na. Nakita kong sumara na ang gate. Nanatili muna ako roon sa may tapat ng gate habang inaayos ang tsinelas ko. Nang marinig kong sinabi ni Aling Resi, "Oh, Ate Sofia,
kumusta ka na? Ang tagal ko nang sumusulat sa'yo na dumalaw rito. Tapos ngayon ka lang nagpunta. Nagdala ka pa talaga ng sariling pagkain. Saan mo naman nakuha ang babaeng ito? Ano ka ba naman, Resi? Siyempre, marami pa akong pinasyalang mga lugar para matikman ang lasa ng mga tao roon. Ito nga pala si Wina. Nakilala ko lang doon sa kabilang bayan. Isa siyang manikyurista. Walang pamilya. Kaya dinala ko na para meron akong pagkain kapag mga panahong tinatamad ako lumabas. Pagkarinig ko sa usapang iyon, ay saglit akong napaisip. Unang-una, bakit ate ang tawag ni Aling Resi doon sa dalagitang si Sofia? Ihalata namang mas matanda siya kaysa roon. Tsaka anong ibig nilang sabihin na dinala upang gawing pagkain si Aling Wina? Akala ko naman nanay iyon ni Sofia dahil iyon ang pakilala nila. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking narinig kaya dali-dali na akong umalis. Habang naglalakad naman ako ay nakasalubong ko si Ate Maika galing sa eskwelahan. Araw iyon ng Sabado pero nagpunta siya sa eskwelahan upang maglinis ng garden niya na kasama sa kanilang project sa home economics. Oh, Buboy, saan ka galing? Kila Aling Resi, te. May dumating siyang kamag-anak. Ipinahati doon ni nanay. Ganun ba? Tara, bilisan na natin umuwi, baka umulan. Uwi ka pa ni ate, kaya nagmadali na nga kami sa aming paglalakad, papauwi. Anak, naihatid mo ba? Tanong pa ni nanay. Opo, nay. Nak, ang ganda noong anak ng mag-asawa, no? Sabi pa ni nanay. Opo, nay. Maiksing wika ako pa. Nawala kasi ang pagka-interes ko sa dalagita dahil hindi naman asal dalagita ang inaasta noon nang makapasok na sa compound ni Aling Resi. Mukhang matanda na ito. Idagdag pa na tinawag iyon na ate ni Aling Resi. Kinabukasan ay inaya ako ni Ate Maika na magtungo sa bundok upang manguha ng panggatong at gulay. May lupain kasi sina lolo sa bukid na may nyogan at gulayan. Doon kami madalas magtungo upang manguha ng panggatong, gulay at nyog na gagamitin sa pagluluto. Pasado 8:00 lang kami noon umalis ng bahay. Hindi pa nga kami masyadong nakakalayo sa kanayunan ay may nakita kaming kumpul lang mga tao na tila may pinagkakaguluhan. Dahil sa mga isip bata kaya lumapit kami upang makiusyoso. Naabutan namin roon ang isa sa kanayo namin na si Mang Amir na galit na nagmumura dahil may pumatay raw sa alaga niyang kambing. Marami kasi iyong alagang kambing, hindi niya iyon itinatali dahil naroon lang din naman iyon sa lupain na pag-aari nila na hindi rin kalayuan sa kanilang bahay. At kahit kailan ay wala pa namang nangyari na ganoong insidente. Noong silipin namin ang itsura ng kambing, ay biglang napatakbo papalayo si ate at sumuka. Papaano ba namang hindi masusuka? Wakwak ang tiyan noon, tapos kita ang mga buto na mukhang nilapa talaga ng isang mabangis na hayop. Hindi ko na rin nga tinitigan pa ng matagal dahil kakakain ko lang din, baka masok ka na rin ako. Inisip ko na baka aso lang ang may gawa noon. Wala pa rin naman akong nakikitang mabangis na hayop sa lugar namin na maaaring may gawa noon. Pero bago pa kami makalayo, ay may isang matandang lumapit, si Mang Tidong. Isa siyang albularyo. Napapailing-iling siya habang sinasabing aswang raw ang may gawa noon. Kinontra naman siya ng mga kabaryo namin at sinabing walang aswang sa lugar namin. Sabi niya naman na wala nga, pero maaaring sa pagkakataong iyon ay meron na. Umaaring dayo lang na napadaan. Agad na akong hinila ni ate at sinabing bilisan na namin magpunta sa bukid para makauwi agad. Hindi raw kami maaaring maabutan ng hapon doon
dahil narinig niya nga na maaaring aswang ang may gawa noon sa kambing. Baka raw kami naman ang matsyempuhan, kaya sumunod na rin ako sa kanya agad. Habang nasa bukid ay hindi mawala sa isip ko ang tungkol kay Sofia, pati na iyong nangyaring pagkamatay ng alaga ni Mang Amir. Dahil sa balitang may aswang nasa lugar namin, kaya iniiwasan na namin ang paglabas sa gabi, maging ang pagtambay sa tabing dagat. Maliban sa mga namamatay na mga hayop, dumarami rin ang buntis na sunod-sunod na nakukunan. Hindi kagaya ng madalas marinig na kwento na may pusa, may aso o baboy na umaatake sa bahay ng buntis. Sa pagkakataong iyon ay walang ganun, walang pagpaparamdam ng aswang. Basta matapos makuna ng buntis ay may naiiwan na marka sa tiyan na kalmot at parang pinagtusukan ng 5 kuko na nakapaikot. Ayon naman sa pamilya ng buntis na wala silang namataan na pumasok na kahit sino o kahit ano sa bahay nila. Maging ang buntis ay mahimbing rin ang tulog. Maliban sa pakiramdam na pagkagising ay nanghihina na ito at hindi na nararamdaman na kumikilos ang sanggol sa sinapupunan. Isinangguni iyon sa albularyo sa amin na si Mang Tedong. Pero ayon pa sa kanya, wala rin siyang magagawa kung wala naman siyang makikitang nilalang na gumagambala. Nagbigay naman siya ng mga pangontra, pero hindi pa rin noon napigilan na makunan ang mga buntis sa amin. At ang kakaiba pa, dahil sa isang gabi, ay 2 hanggang 3 buntis ang nakukunan. Na masasabing, sugapa talaga ang aswang na gumagawa noon. Kung aswang nga ba talaga? Iyon ang problemang umusbong sa lugar namin na hindi nahanapan ng solusyon. Wala ring silbi ang pagroronda dahil wala namang namamataang nilalang, gaya ng inaasahan na baboy, asong itim o pusa, o maging nilalang na lumilipad ay wala rin. Kaya palaisipan para sa lahat ang pangyayaring iyon. Isang araw, nalaman ko mula kay Ate Maika na nag-enroll bilang transferee student, iyong si Sofia. Maliban doon ay naging malapit pa ito sa kanya, kaya tuloy magmula noon ay palagi nang nasa bahay namin si Sofia na tumatambay. Nakikiramdam lang din ako tuwing naroon siya. Minsan kasi kapag kami-kami lang ay nagsasalita ito na animoy isang matanda. Marami siyang pinupuna. Tapos kapag may ibang tao o kahit sila nanay at tatay, ay nag-aasal bata na uli ito na animoy isang inosenteng dalagita lamang. Isang araw, nagkayayaan mag-picnic sila ate, kasama si Sofia at 8 pa nilang mga kaklase. Bali 3 babae at 5 lalaki. Isinama ako ni ate bilang utusan niya roon at taga-bitbit. Iyong ibang mga kasama namin ay sumakay ng bangkang disagwan papunta sa lugar na aming pagpipiknikan. Kami naman ni ate at 3 pang babae ay naglakad lang. Hindi naman kami kakasya sa bangka kung sasakay kaming lahat, kaya kailangan may maglakad talaga. Bali iyong 5 lalaki lang at si Sofia ang nasa bangka. Parang nagbabagong asal kasi si Sofia kapag nasa piling ng mga lalaki. Feeling close siya at maharot na tila nagpapakita ng motibo na open siya sa kung anumang kakaibang kasiyahan na gustuhin ng mga lalaki. Sinabi na rin iyon ni nanay kay ate, pero ang sabi naman ni ate na ganun lang talaga si Sofia dahil laking syudad nga ito. Tsaka ganun lang talaga siya pero hindi naman sumasama sa mga lalaking kaklase kapag inaayang mamasyal ng gabi. Pagkarating namin sa lugar na pagpapaliguan ay naroon na sila Sofia, pero nasa malalim pa banda ang bangka. Nagtalunan na kasi sila doon para maligo. Dinig ko naman ang tili ni Sofia na animoy pangkaraniwang dalagita lang na hinaharot ng mga lalaki.
Inutusan naman ako ni ate na manguha ng panggatong dahil mangunguha sila ng maliliit na halaan at sasabawan namin iyon para may mahigop na sabaw sa tanghalian. May baon naman kaming pansit, pritong manok, biko, tinapay at juice. Kaya kahit papaano marami ng pagkain. Doon na rin kami magsasaing para mainit pa kapag kakain. Nagpaabang rin kasi si ate sa mga kasamahan naming lalaki na bumili ng isda kapag may napadaang mangingisda para makapag-ihaw. Sumapit ang katanghalian. Nagsipag-ahon na ang lahat para kumain. Makulimlim lang din noon kasi parang uulan. Kaya masaya ang lahat na maligo dahil hindi mainit. Naroon lang ang bangka inilagay sa may malalim kaunti. Nilagyan lang nila iyon ng angkla para hindi anurin. Pasado 3:00 na siguro noon, lahat kami ay naroon sa bangka, nakahawak sa katig habang naliligo. Ako naman ay hindi masyadong nakikiharot dahil hindi ko naman tropa ang mga iyon. Sabit lang talaga ako. Kaya habang nakahawak ang kamay sa katig ay inilulubog ko ang aking katawan para masilip ko sila Sofia sa kabilang bahagi ng bangka. Madali kasing makikilala ang binti at hita niya dahil napakaputi nito. Nakikita kong nakapulupot iyon sa hita ng isa naming kasamang lalaki habang nagkikwentuhan sila. Iyong ibang mga babae naman ay nakikiharot na rin sa ibang mga lalaki. Kasama na rin siyempre doon si ate ko. Hindi na lang din ako pumalag, hinayaan ko lang. Ilang saglit pa ay lumaki ang mga alon. Imbis na magpa siyang umuwi ay lalo pa silang naging masaya. Panay ang tili ng mga babae, lalo na si Sofia. Tapos nakita kong lumangoy si Sofia papalayo. At hinamon niyang habulin siya ng lalaking kanyang kadikit. Muli akong sumisid pa ilalim. Doon ko nakitang nasa ilalim si Sofia at iyong lalaking si Roderick. Hawak niya sa isang kamay ang liig ng lalaking kasama namin habang ang isang kamay naman ay nakakapit sa bato sa ilalim. Masyado siyang malakas. Kahit anong panlalaban noong lalaki ay hindi ito makawala sa pagkakahawak niya sa leeg. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Lumangoy ako papunta sa kabilang katig para makita ko sila ng mas malapit. Noong mapalapit ako sa kabilang katig ay napalingon sa akin si Sofia at nakita niya akong nakatitig sa kanya. Nakasuot kami lahat ng salamin o iyong goggles. Kaya nakakamulat kami ng mata sa ilalim ng dagat. Ngumiti siya at inilagay ang isang daliri sa labi na parang sinasabing, huwag daw akong maingay. Sabay itinuro si ate ko at iginuhit ang hinlalaki sa kanyang leeg. Na kung hindi ako nagkakamali ng pagkakaintindi, ay sinasabi niyang, huwag akong maingay. Dahil kapag nag-ingay ako, ay papatayin niya rin si ate. Tumango ako at muling lumangoy papabalik sa kabilang katig kung saan ako unang nakapwesto. Nanginginig ako sa takot dahil unang beses ko makakita ng aktwal na nalulunod, nakakawag-kawag hanggang sa kumikisay-kisay at manlambot. Noong muling umahon si Sofia ay narinig kong sumisigaw siya at nagtatanong kung nasaan na raw si Roderick. Mahina raw pala sa languyan ang lalaking iyon dahil hindi siya nahabol. Naiiyak na ako sa mga pagkakataong iyon, kaya ang ginawa ko ay lumangoy na ako papabalik sa dalampasigan. Narinig kong sumisigaw na silang lahat at hinahanap si Roderick. Ako naman ay nagsimula na lang magligpit ng mga gamit namin hanggang sa nakita kong umahon na ang mga kasama naming babae kasama si Sofia at naiiyak habang sinasabing nawawala raw si Roderick. Baka raw nalunod na ito. Si Sofia naman ay namumula ang mga mata na umiiyak habang sinasabing naglalaro pa raw sila ni Roderick ng habulan sa dagat.
hanggang sa bigla na lang raw itong nawala. Tinitigan ko ito pero hindi natitinag ang kanyang pagpapanggap. Umahon na rin ang mga kasama naming lalaki, dala ang bangka, at sinabing hindi raw talaga nila makita si Roderick. Sabi naman ni ate na mauna na silang umuwi at ipaalam sa mga magulang nito ang nangyari. Tapos kami naman ay maglalakad na lang. Agad namang kumilos ang mga kasamahan naming lalaki at nagmadali nang umalis sakay ng bangka. Si ate naman ay nakita kong namumutla sa takot at pagkataranta dahil sa nangyari. Pagkarating namin malapit sa aming bahay ay nagkakagulo na ang mga tao. Dumating ang mga magulang ni Roderick. Nag-arkila sila ng 5 pang mga bangka na tutulong sa paghahanap. Maging ang mga taga-barangay ay tumulong na rin. Sumapit na lang ang gabi, wala pa rin nakakakita sa katawan ni Roderick. Kaya nagdesisyon silang ipagpabukas na lang ang paghahanap. Bigla rin kasing sumama ang panahon at naging maalon. Magiging delikado na rin ang paghahanap kung ganoon ang kalagayan ng dagat. Kinabukasan, nagising na lang ako sa tunog ng iyakan. Natagpuan sa dalampasigan si Roderick na wala ng buhay. Sabi naman ng mga magulang niya na napaka-imposible namang malunod iyon dahil 4 na taon pa lang ito ay marunong ng lumangoy at naging libangan na ang pangingisda sa tuwing walang paso. Walang naging malinaw na konklusyon ang pagkamatay ni Roderick. Kasama kami sa mga nakiramay at sumama sa paghahatid sa huling hantungan. Isang hapon, nagpasama sa akin si ate na pumunta kina Aling Resi. Kukunin niya raw ang notebook niya na hiniram ni Sofia. Pagkarating doon, ay si Mang Ronel ang nagbukas ng gate. Pinapasok naman kami at pinaupo sa upuan sa may harapan ng bahay. Ang sabi niya, hintayin lang daw namin saglit dahil may inaasikaso lang si Sofia. Kaya naupo na muna kami roon. Curious ako sa kung ano ang itsura ng bahay ni Aling Resi sa loob. Dahil hindi pa ako nakakapasok roon. Kaya naisip kong magpaalam kay Mang Ronel na kung pwede ba akong makigamit ng banyo nila. Sabi niya naman na pumasok lang daw ako. Diretsuhin ko lang daw iyon at iyong pinto bago makarating sa pintuan ng kusina ay iyon na ang banyo. Kaya pumasok na nga ako at dahan-dahang naglakad. Nakakatakot kasing makabasag. Marami palang mamahaling banga si Aling Resi. Marami rin siyang display na mga babasagin. Noong naroon na ako sa bahaging gitna ng bahay, ay nakita kong may daan pagilid, tapos sa unahan ay ang hagdanan paitaas. Bago makarating sa may hagdanan ay may pintuan, na sa tingin ko isa pang silid. May naririnig akong umuungol doon. Ungol iyon ng isang babae. Kaya naakit akong sumilip roon kasi nakaawang kaunti ang pintuan. Dahan-dahan akong sumilip sa awang ng pinto at doon ko nakita na naroon si Sofia na nakatayo sa harapan ni Aling Wina. Nakapikit si Aling Wina habang nakapatagilid ang leeg nito. Si Sofia naman ay nakapikit rin habang sumisipsip sa leeg ni Aling Wina. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita, pero sigurado akong totoo iyon dahil maliwanag ang kwarto. Jealousy kasi ang bintana, kaya nakakapasok ang liwanag mula sa labas. Sa kinaroroonan ko naman ay madilim. Dahan-dahan ako umatras at naglakad papabalik sa harapang bahagi ng bahay. Nagulat naman ako nang salubungin ako ni Mang Ronel. "Ano, nakapagbanyo ka na?" Sabi ko naman, hindi po. Nakasarado ang pintuan eh. Baka po may tao. Sa likod bahay na lang po ako. Iihi lang naman ako." Sabi niya naman, "O sige, ikaw bahala." Naglakad na ako papuntang likuran at doon ko pinilit umihi. Noong makabalik ako sa may harapan, ay naroon na si Sofia.
Matalim ang pagkakatitig nito sa akin, pero noong mapatingin sa kanya si ate, ay biglang bumalik ang amo ng mukha. Sofia, aalis na kami. Hapon na rin eh. Saka na lang ako tatambay dito. Kapag nakapasyal ako ng medyo maaga pa. Magsasaing pa kasi ako. Alam mo naman kaming mahihirap, may kanya-kanya obligasyon sa bahay. Sige, okay lang. Sa susunod na lang. Maiksing sagot naman ni Sofia. Tapos naglakad na kami papunta sa may gate. Noong muli kong lingunin si Sofia, ay nakasurot na naman ang tingin niya sa akin. Hindi ko tuloy alam kung nalaman niya ba na nakita ko siya. Dahil ganun ang tingin niya sa akin. Noong mga sumunod na araw, ay muli siyang nag-aya sa amin ni ate na mag-picnic. Pero sinabi ko na hindi na ako sasama. Si nanay naman ay hindi pinayagan si ate. Dahil natatakot ito na baka maulit raw ang nangyari kay Roderick. Kaya hindi na nga kami napilit pa ni Sofia na isama. Pero natuloy pa rin ang pakikipag-picnic niya. Iyon nga lang, hindi na mga kaedara namin ang kasama niya. Mga matatanda na. Iyong mga nasa edad 28 pataas. At ang iba ay mga tambay sa aming lugar. Kaya sinabi ni nanay kay ate na itigil na ang pagsama-sama kay Sofia dahil baka mahawa ito sa pinaggagawa ng babaeng iyon. Hanggang sa mabalitaan naman namin ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kabinataan sa amin. Sila iyong mga nakasama ni Sofia. Lahat sila ay natatagpuang said ang dugo. Matigas na ang bangkay at dilat na dilat ang mga mata. Ayon pa sa nakararami na biktima iyon ng isang kakaibang uri ng aswang. Pero walang makapag-isip na paghinalaan si Sofia dahil isang itong napakahinhin na magandang dalagita. Mahinhin at pinukumilos sa harap ng karamihan. Natapos lang ang kakatuwang pangyayaring iyon sa lugar namin noong maibalita rin sa akin ni ate na wala na raw sa lugar namin si Sofia. Nagpaalam raw ito sa kanya na lilipat silang muli sa ibang lugar at hindi alam kung kailan muling makakabalik sa amin. Ang buong akala ko ay magbabakasyon o may pupuntahan lang sila ng kanyang ama dahil sila lang ang nakita kong umalis sakay ng bangka. Pero kailanman ay hindi na rin namin nakita pa si Aling Wina na sa tingin ko ay mukhang tinuluyan na ngang kainin ni Sofia. Buo ang paniniwala ko na si Sofia talaga ay isang aswang at walang ibang taga sa amin ang nakakaalam ng katotohanan kung sino ba talaga si Sofia. Wakas. Naway inyo pong nagustuhan ang ating munting kwento sa araw na ito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Magandang araw po, Sir Carl. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Miko. Ako po ay 33 anyos. Ako ay matagal nang nakatira rito sa isang sitio na sakop ng Tacloban. Ngunit ako ay tubong Cebu. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa Cebu noong nasa 13 anyos pa lamang ako. Bale, nakarating lang po ako sa Tacloban nang mapagpasyahan kong lumipat pagkatanggap ko ng aking pamana mula sa namayapa akong mga magulang. Nag-iisang anak lang ako, isang doktor ang tiyahin at may malayong mga kamag-anak man, ngunit hindi kami malapit sa isa't isa. Dati ko na talagang napapansin na bata pa lang ako ay ayaw na nila sa akin. Wala naman akong magawa.
Ako iyong tipo ng lalaki na hindi ipipilit ang sarili kapag ayaw talaga ng isang tao sa akin. Noong nabubuhay pa ang aking mga magulang, maging ang aking abuela na si Lola Sonia, ay palagi nilang sinasabing ako daw ang nagdadala ng malas sa aming pamilya. Hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa aking mga magulang, Sir Carl. Paniwalang paniwala sila na totoo akong malas at wala nang nagawang maganda. Nalulungkot man, hindi ko kailanman ipinakita sa kanila na malaki ang pagtatampo ko sa kanila. Nasanay na ako na nag-iisa, naglalarong walang kasama. Ito marahil ang naging dahilan kung bakit isa ako sa mga taong nabayayaan ng ikatlong mata at may kasalamuhang nilalang na nagtatago sa mahiwagang balon. Sa madaling salita, nakakakita at nakakausap ko ang mga piling engkantong nais makipaglapit sa akin. Bale, lumang estilo ang aming bahay. Yari sa tabla ang dingding. Ang sahig ay yari naman sa magandang klase ng wood tiles. Sa harapan ng bahay ay may malaking fountain ng isang anghel na babaeng may dalang banga na ibinubuhos ang laman sa mas malaking pool kung saan dumadaloy ang tubig. Marami akong naririnig na kwento sa dating mga tauhan ng aking papa tungkol sa di umano ay pinamumugaran ng mga engkanto itong aming tahanan. May nakikita daw silang kapre o di kaya ay tikbalang na nagbabantay sa balon sa may likod bahay kung saan naroon ang aming hardin. May kalakihan ng aming tahanan. 5 ang kwarto at may 3 banyo. Malaki ang salas, may komedor at nakahiwalay ang kusina. Minsan, naabutan ko pa ang mga katulong na nagtatakutan dahil may nakikita daw silang kabayo sa labas ng bahay. Pero ang katawan ay matipuno at kagaya ng isang makisig na lalaki. Tinatawanan ko lang sila. Lingid sa kanilang kaalaman, kabisado ko kung anong klaseng mga engkanto ang nasa loob mismo ng aming tahanan. Totoong may kapre. Nakikita ko siya sa puno ng mangga at nananaba ko tuwing kabilugan ng buwan. Totoo din ang tikbalang. Madalas ko siyang makita sa may kalawanging gate, nag-aabang ng may ingay na kabataang nais niyang iligaw sa kagubatan na nasa bandang kaliwa ng loteng pagmamayari namin. Sa lahat ng engkantong nakapaligid sa aming bahay, pinakagusto ko ang mga mambuhay. Sila ang uri ng mga tamawo o engkanto na nakatira sa mga mabababaw na balon, kagaya ng nasa aming likod bahay. Unang pagkakaharap namin ng nasabing mambukay ay nang paluin ako ni Papa. Labis akong nagtampo sa kanya, kaya nagtatatakbo ako papunta sa likod bahay kung saan naroon ng lumang balon at doon nag-iyak habang nilalabas ko ang aking sama ng loob. Sa bata akong isipan ay ninais ko ng wakasan ng aking buhay. Pakiramdam ko wala na akong ginawang tama. Palagi na lang akong palpak at ipinapahiya sa kanilang mga kakilala. Kung sana buhay lang si Lolo na siyang bukod tanging nagmamahal sa akin. Siguro ipinagtatanggol na niya ako sa mga oras na iyon. Wala sa sariling napadungaw ako sa balon noong mga oras na iyon. Habang umiiyak, naipagdasal ko sa aking sarili na sana makarma si Lola Sonia dahil sa taglay niyang kamalditahan. Galit na galit ako, pero dahil bata lang ako, wala din naman ako magawa. Gayon na lang ang pagkagulat ko nang makalipas ang ilang minuto pagkatapos kong ibulong sa balon ang hiling ko ay nagkakagulo na sa loob ng bahay. Nagsisigawan sina Mama maging ang mga katulong habang nakahandusay naman si Lola Sonia sa sahig at walang malay. May sugat sa noo at mukhang bali ang kanang paa. Hindi ako nakapagsalita nang makita ang sitwasyon niya. Tila ba may kung sinong maligno ang duminig sa aking hiling. Imbis na maawa, napangisi pa ako sa sinapit ni Lola na nagkataon namang nalingunan ni Mama.
Pinanlisikan niya ako ng mga mata sabay sabing tunay nga daw akong demonyo. Napaatras ako at kalmadong sinabi kay mama na galing ako sa labas, pero pati sa pagkakadiskrasya ni Lola ay ako pa ang pinagbibintangan nila. Hindi naman yata tama iyon. Tumalikod ako at nagpasyang magkulong sa aking kwarto. Mula noon, mas lalo lang lumayo ang loob ko sa kanila. Bilang isang paslit ay mabilis akong magtampo at malungkot, ngunit hindi ko naman magawang kausapin ang aking mga magulang. Namalayan ko na lang ang aking sarili na sa tuwing nalulungkot ako o may problema ay ibinubulong ko lang ito sa balon at nagkakatotoo na agad ang hiling ko. Nagawa ngang makalabas ni Lola sa ospital matapos ang pagkakahulog niya, pero na-stroke naman ng kalahati niyang katawan. Kaya hindi siya makagalaw at nakaupo pa sa wheelchair nang dumating sa bahay. Uungol-ungol siya habang nakatingin sa akin. Tila ba nais niyang ipaalam na kahit na stroke na siya ay kaya pa din niyang maging maldita sa akin. Ginantihan ko siya ng ngisi at hindi na pinansin pa. Habang tumatagal, natututo na akong maging manhid at hindi ko na pinapansin ang iba pang mga sinasabi niya. Total, wala din naman ako makukuha sa pagiging masungit nila sa akin. Natuto akong maging tahimik, malayo sa mga tao at ayaw makipagkaibigan. Medyo nagulo lang ang mundo ko nang maalimpungatan ako isang gabi at napagtantong may kung sinong kumakatok sa salaming bintana ng kwartong inuukup ako. Bumangon ako at pinagbuksan ito. Isang babaeng sa tansya ko ay nasa edad 18 ang naroon at inaya akong lumabas ng bahay. Kilala niya ako na labis kong ikinatuwa. Noon ko lang nakita ang babae pero ang gaan ng loob ko sa kanya. Walang pagdadalawang isip na lumabas ako ng bahay at sinundan siya. Tinahak niya ang daan papunta sa hardin kung saan naroon ang luma at mababaw na balon. Akala ko makikipag-usap lang siya. Ngunit nagulat ako nang sabihin niyang sumama daw ako sa kanya. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Aniya, sa bahay daw niya. Tumawa ako kasi pumasok siya sa balon. Sa mura kong kaisipan, hindi naman siguro masama kung magtiwala ako sa ibang tao. Baka sa kanila ko pa matagpuan ang kasiyahang hindi ko nakamit sa pamilya ko. Sumama ako sa babae at pumasok nga kami sa balon. Hindi ko alam kung matutuwa o masisindak nang lumusot kami sa isang butas at dumaan ulit sa isang malaking ginintoang gate. Sa loob niyon, may napakalaking bahay na kumikislap-kislap dahil sa mamahaling mga bato ang nagsisilbing palamuti doon. Ang sahig sa harapan ng bahay ay yari sa marmol at nakakahiyang itinapak ang tsinelas kong may kaunting lupa na dumikit nang maglakad ako palabas ng bahay kanina. Nagpakilala ang babae bilang si Mildred. Matagal na daw niya akong gustong maging kaibigan. Magkapit-bahay lang daw kami pero hindi siya gaanong lumalabas ng kanilang tahanan. Natatakot daw siya sa aking mga magulang. Yumayanig daw ang bahay nila kapag nagsisigawan ng mga ito. Ewan ko ba, pero mas lalong sumama ang loob ko noon kina mama at papa dahil sa kagaspangan ng kanilang mga ugali. Palagi na lang silang galit at hindi matahimik. Isang ngiti ang iginawad ko sa aking bagong kaibigan, Sir Carl. Mula noon, ipinangako ko na sa aking sarili na hindi na siya kailanman magagambala. Natuto akong umiwas kina Lola at sa aking mga magulang. Lumalapit lang ako sa kanila kapag dumarating si Tia Saling dahil iba ang trato nito sa akin. Malambing at palagi akong ipinagtatanggol. Isang doktor si Tia, mabait at maayos makipag-usap. Napakarami niyang tanong sa akin kaya mabilis akong nagtiwala sa kanya. Dahil dito, sa kanya ko ikinukwento ang tungkol kay Mildred. Ang tungkol sa napakalaki nitong bahay at sa naggagandahan nitong mga laruan. Palagi akong tinititigan ni Tia na para bang may halong awa at pagtataka. Sabi niya,
wala daw nakatirang Mildred sa balon. Lalong-lalo nang walang bahay sa ilalim ng balon. Lagi ko siyang sinisimangutan noon, Sir Carl. Naisip ko baka ayaw niya lang na makipagkaibigan ako sa iba. Baka natatakot siya na saktan ako ng mga tao kagaya ng nakikita niyang ginagawa ng mga magulang ko. Mariin kong sinabi sa kanya na mabait ang kaibigan ko. Sa katunayan niyan, hinawakan ko sa kamay si Tia at dinala sa balon. Ipinakita ko sa kanya ang tirahan ni Mildred, ngunit sa bawat hakbang ko papalapit sa balon, ay unti-unti siyang napapasigaw. Basta na lang niya akong hinablot sabay sabing, wag na wag daw akong lalapit sa balon simula ngayon. Hindi ko mapigilang magalit sa sinabi niya. Nag-iisang kaibigan ko si Mildred at hindi ko kayang malayo sa kanya. Imbes na intindihin ang sitwasyon ko ay ikinulong pa ako ni Tia Saling sa loob ng aking kwarto. Sa labas, naririnig ko ang pagtatalo nilang tatlo ng aking mga magulang. Bakit daw ako sinasaktan ni na Mama at Papa? Bakit ayaw nilang tratuhin ako ng maayos? Talaga daw bang malinaw na sa kanila ang sinasabi ni Lola na malas ako? Hindi raw siya naniniwala na bata pa lamang ako ay may lakip ng kababalaghan sa aking pagkatao, kagaya ng sinasabi ni Lola. May schizophrenia daw ako base sa obserbasyon ni Tia. Kung ano-ano ang aking nakikita, pero hindi raw ako dapat saktan. Ang kailangan ko ay aruga at pagmamahal, hindi paninigaw at pananakit. Habang naririnig ang sinasabi nila ay nagwawala ako at tinatawag ang pangalan ni Mildred. Humingi ako ng tulong sa kanya pero sa pagkakataong iyon, hindi ko alam kung bakit hindi siya dumating. Kalmado na ako nang buksan ni Tia Saling ang pinto at kausapin ako muli. Sabi niya sa mahinahong tinig, hindi raw totoo si Mildred. Kailangan ko daw magising sa katotohanan. Ang lahat ng aking nakikita ay bunga daw ng aking malikot na imahinasyon. Nakakailang-iling pa ako nang sabihin niya sa akin na si Mildred ay walang iba kundi isang imaginary friend ko lang daw. Hindi totoo. Sa madaling salita, walang existence. Napahikbi ako dahil wala akong magawa para ipagtanggol si Mildred. Sabi pa ni Tia, kalimutan ko na daw ang babae habang maaga pa. Ilang gabi din akong hindi makatulog na maayos lalo na't hindi nagpakita si Mildred sa akin. Naging matamlay ako sa nakalipas na araw. Gayunpaman, napapansin kong nagbabago na ang pakikitungo ni na Lola sa akin. Para bang sinusuyo nila ako kahit wala silang sinasabi. 15 anyos na ako nang muling magpakita sa akin si Mildred. Tuwang-tuwa ako dahil nakakausap ko siyang muli. Napakarami kong sinabi sa kanya, Sir Carl. Sabi ko pa nga sa kanya, ang tingin ng mga kasama ko sa bahay sa kanya ay isa lang daw imaginary friend ko. Ngumiti si Mildred at wala namang maikomento. Gayunpaman, aniya, mapapatunayan niyang balang araw na siya ay hindi katang-isip at wala siyang ibang hinangad kundi ang makipagkaibigan lang sa akin. Iba si Mildred, Sir Carl. Nahahawakan ko siya. Nakakasama ako sa bahay niya. Kaya naman kapag nalulungkot ako, hindi ko maiwasang dumalaw sa kanya kahit hindi na magkamayaw ang aking pamilya sa kakahanap sa akin. Nang mamatay si Lola, tuluyan ng lumambot ang puso ni na Mama at Papa sa akin. Ipinakita na nila sa akin kung gaano nila ako kamahal. Para bang bumawi sila sa ilang taong pagkukulang nila sa akin. Si Tia Saling naman, mas lalong naging masaya kapag nakikita kami ni na Mama at Papa na magkasama. Pilit niya akong kinukumbinsi na kalimutan na si Mildred. Hindi na ako nagagalit sa kanya pero wala ako ni katiting na isinagot sa sinabi niya. Hanggang sa nangyari ang isang trahedya sa aming buhay na hindi ko inaasahan.
Nilooban ng aming bahay, Sir Carl. Pinatay sina Mama at Papa sa mismong aking harapan. Binaril sila sa ulo. Nasusuka ako nang makitang tila pinturang natapon ng kanilang sariwa at malapot na dugo sa sahig. Nakatakbo lang ako kaya nagawa kong umiwas sa muntikan ko ng kamatayan. Maraming ninakaw ang mga taong iyon. Nakamaskara silang itim, may mga dalang baril at kutsilyo. Iyong dalawa sa kasambahay namin ay isinama pa nila sa hukay at hinayaang maglagablab ng simulan nila ang apoy sa kusina. Sinilyaban nila ang bawat kurtinang madaanan nila dahil may kalumaan na ang aming malaking bahay. Mabilis na natupok ang ilan sa mga materyales nito. Nagsipaghulugan ng mga kisame at bumagsak sa bangkay ng mga magulang ko habang nililibot nila ang buong bahay. Tinawag na mga masasamang loob ang pangalan ko. Lumabas na daw ako dahil hindi naman nila ako sasaktan. Kakatayin lang daw nila ako. Umiyak ako at napasiksik sa mayabong na halaman sa hardin. Nanginginig ako sa takot at wala akong magawa. Lilima lang kami sa bahay. Wala ang hardinero at driver ni Papa. Ang mayordoma naman ay umuwi sa probinsya at sa Miyerkules pa ang balik. Ni walang nakapagtawag ng pulis. Walang darating na tulong para sa amin. Humagulgol ako nang makitang natutupok na ang aming bahay ng apoy. Tumakas sa mga magnanakaw pero hindi nila alam na buhay pa ako. Hindi ko alam kung paano gagalaw nang makitang gumapang ang apoy sa hardin na pilit inaabot ang lahat na pwede nitong tupukin. Nagulat ako nang makita si Mildred at nag-aalalang pinagmasdan ako. Hinawakan niya ako sa kamay sabay sabi na kailangan daw naming magtago. Gusto kong magtanong kung saan siya galing at bakit bigla-bigla na lang siyang sumusulpot. Aniya, hindi na raw iyon mahalaga. Mas importante sa kanya ang maitago ako. Pumasok kaming dalawa sa balon at hinayaang maglagablab pa ang malakas na apoy sa kabuuan ng aming tahanan. Naririnig ko na ang mga sirena ng bumbero at pulis. May mga taong nag-uusyoso na at nag-iiyakan, ngunit maaaring sinabi sa akin ni Mildred na huwag akong lalabas. Kalaunan, dinala niya ako sa kanilang bahay para doon na daw ako magpahinga. Umiyak ako at sinabi sa kanya na wala na ang aking mga magulang, na sana ampunin na lang niya ako. Malungkot na tumango si Mildred at sinabi sa akin na hindi siya ganoon kasama para kunin ako. Kailangan ko daw mabuhay. Makakamit ko din ang hustisya para sa aking pamilya. Pinahiga niya ako sa kanyang hita habang nakaupo kami sa marmol na upuan. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang aking buhok hanggang sa hinihila na ako ng antok. Nagising ako sa ingay ng mga tao sa paligid. Nasilaw ako sa liwanag nang may matanggal na takip sa lugar kung saan ako naroroon. May iilang ginang ang nagbanggit ng salamat, Panginoon. Kaya napamulat ako. Nasa loob ako ng balon. Isinasakay sa tila duyan na hinahawakan naman ng isang rescuer. Nagtaka ako. Nasaan si Mildred? Nasaan ang bahay niya? Nang tuluyan akong mailabas at makita ang natira sa natupok naming bahay ay naalala ko ang nangyari sa akin. Ang pagpatay sa aking ama at ina, ang pagsunog, ang pagtatago namin ni Mildred sa balon. Hinanap ko siya pero umiling ang aming mayordoma na kaagad palang lumuwas matapos mabalitaan ang nangyari sa amin. Umiyak ako ng umiyak dahil masyado pa akong nalilito noon. Sa sobrang bilis na mga pangyayari, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Katatapos lang ng libing ng aking mga magulang nang magpasya si Manang Alejandra, ang aming mayordoma,
nadalhin ako sa isang albularyo. Pinulsohan ako at tinawas. Sabi niya, may kaibigan daw akong isang mambuhay. Sila ang mga uri ng tamawo o engkanto na nagbibihis tao para makipagkaibigan. Hindi sila nananakit o nagbibigay ng karamdaman, ngunit ipinagtatanggol nila ang taong napupusuan nilang kaibigan. Dito ko lubos na napagtantong simulat sa pool na inaakala kong nariyan si Mildred ay pinagsasabihan akong may sakit ng aking pamilya at sinasabing may imaginary friend daw ako. Nare-realize ko lang ang lahat ng iyon habang lumalaki ako at nagiging matured ang isipan ko. Ang huli kong dalaw sa aming natupok na bahay ay nang ibenta ko ito sa tulong ng aming abogado. Ang lote na lang ang natira dahil nilinis na ang minsang pinagtirikan ng aming bahay. Nakiusap ako sa bagong may-ari na nakabili na huwag sisirahin ng balon dahil ito ang magbibigay ng swerte sa kanila. Ngayong malaki na ako, naiintindihan ko na ang lahat. May mga bagay talaga na kahihirap ipaliwanag. Mga kababalaghang hindi natin nakalaing na umiiral pala sa ating mundo. Ngunit kailangan nating irespeto dahil narito din sila at namumuhay ng payapa ayon sa kanilang gusto. Lumipat ako kaagad ng Tacloban at dito na nagsimula. Nakakarating man ako ng Cebu ay hindi na ako napapagawi pa sa dati naming tinirhan. Malaki man ang naging parte ni Mildred sa buhay ko, ay kailangan kong gawin ng nais niya, kagaya noong huli naming pag-uusap. Kailangan ko pang mabuhay at tuparin ang aking mga pangarap. Salamat sa kanya, marami akong napagtanto. Masarap mabuhay, hindi bilang isang batang puno ng takot, kundi bilang isang tao na malaya at naipapakita ang tunay na gusto para maging maligaya. Hanggang dito na lamang po ang maibabahagi kong karanasan sa kababalaghan. More power sa inyong channel at God bless. Mag-iingat po kayong palagi at hanggang sa muli.